Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu Yuhibbul Muhsinin. هو خالقنا ورازقنا وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Glory be to Allah, glory be to Allah, all praise to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah.
Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Glory be to Allah. Glory be to Allah. All praise to Allah. Wala po. Oras mga bago ba na? Yes. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma hdina wahdina waj'alna sababan liman ihtada wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ako pala si Muhammad Rodriguez. Ang dati kong pangalan ay Maxwell Rodriguez. At 21 years na ako sa Islam. Alhamdulillah. At ako ay, my mother is from Leyte, Bisaya. My father is from Bicol. Tapos maagang namatay yung father ko pagkasilang sa akin. Kaya nakapag-asawa ang mother ko ng taga-Pangasinan. Meron ako ng Bisaya, kaunting Bicolano, saka meron din ako ng Ilocano, saka Tagalog. Sa Tondo ko lumaki at yung early stages ng awareness ko sa religion, nung high school ako, napabarkada ako sa mga walang ginagawa kundi pag-aralan ng Biblia. Pinag-aralan namin ng lahat ng mga iba't ibang sekta ng Kristyanismo nung kapanahunan ko. Binasa ko ang Biblia ng maraming beses kasama yung grupo. Pumunta kami sa lahat ng mga simbahan ng mga iba't ibang sekta ng Kristyanismo. Pag merong crusade sa Luneta, yung tulad ng Billy Graham crusade, nandun kami. Nakikinig kami ng mga usapan ng mga Catholic defenders sa Quiapo. So yun yung buong buhay ko. Lumabas kami ng Kristyanismo, nagpunta kami ng Hinduismo, Budismo, Ateismo. Wala kami nakita, balik ulit kami sa loob ng Kristyanismo. Hanggang sa nag-meeting kami para pag-usapan na pag-aralan at magsaliksik tungkol sa Islam. Sabi nila, si Jesus daw ay propeta lang sa Islam. Kaya sabi ko, huwag na tayo mag-aral, kahit napatayin nila ako, hindi ako mag-Muslim. Kaya patuloy kami sa pananatili bilang isang Kristiyano. Pagka-graduate namin, nakapag-aral din ako sa isang school na kung saan karamihan sa mga instructor, puro sa mga protestante. Kaya nandun pa rin ang pag-aaral ng Biblia hanggang sa makagraduate ako. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. So, 15 taon kong pinag-aralan ang Kristyanismo. At patuloy pa rin ako nag-aaral sa ngayon. At uminig ko mulang 20 taon kong pinag-aralan ang Islam. Lalong-lalo na ang Quran. Napasama ako sa grupo ng mga kapatid nating taga Mindanao. Like yung ustad ko na taga Sultan Kudarat. Dumikit talaga ako sa merong may kaalaman. At isinalin nila yung Quran mula sa Arabic papuntang Tagalog. Ako yung nagtatype. At napakinabangan ko siya kasi kada talata pinag-aaralan ko siya. Dahil kapag hindi ko siya pinag-aralan, ay hindi rin ito maunawaan ng mga magbabasa nito. Actually, inaprobahan na siya. At meron na yata kayo noon yung pinaraming photocopy, 1,400 pages. Mahigit 10 taon namin ito pinag-aralan at mahigit 10 beses ko itong binasa kada talata. Kaya naunawaan ko yung buong Quran, pati yung pananampalataya ng Islam. Pinag-aralan din namin yung sira, talang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At galing ako sa labas ng Islam. Kaya pag-graduate ko ng eskwelahan, nakapag-abroad ako ng 1980, nakita ko ang mga Muslim, nagpapatira pa sila. Sabi ko mukhang maganda yung ginagawa nila, bakit hindi namin ginagawa ito bilang mga Kristiyano? Sabi ko parang solemn yung ginagawa nilang pagdikit ng kanilang noo sa lapag, yung tinatawag nating sujud.
Sabi ko, interesado ako. Kaya, naghanap ako ng mga Muslim na mapaghingan ng mga babasahin. At inabot ako ng 3 buwan kasi wala namang mga Islamic center during that time. Inabot ako ng 3 buwan para magkaroon ng babasahin at binigyan ko ng napakaraming libro. Karamihan dito yung salin ng Quran sa wikang English. Kaya hindi pa ako Muslim na pag-aralan ko na siya. At napag-aralan ko na may mga versikulo doon tulad halimbawa ng isang talata sa chapter 5 verse 111 na ang mga disipulo na Jesus, kapag ikaw ay isang disipulo o yung mga kagalang-galang na disipulo na Jesus, tinatawag nilang mga Muslim ang kanilang mga sarili, pero hindi ito dumating sa amin bilang mga Kristiyano. Kaya nagkaroon ng harang sa pagitan ng mga Muslim at sa pagitan ng mga Pilipino, mga Kristiyano. Unang-una, yung hidwaan sa pagitan ng mga sandataan at sa pagitan ng mga taga Mindanao. Doon hindi ako nakapag-aral sa mga university, ang inisip ko lang, gusto kong, yung gumawa ko ng sarili kong thesis, bakit napakalayo namin mga Kristiyano sa mga Muslim, ano yung dahilan? So yun ang pinag-aralan kong maigi. Bakit malayo kami? So ano yung pananaw ng mga Kristiyano? Bakit gano'n ang mga Muslim? Ano yung pananaw nila? So yun ang ginagamit ko ngayon sa pagtuturo, sa pagpipresent sa mga Kristiyano para maalis ang harang sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano. At yun din ang mga isinishare namin sa mga training course at sa mga pagde-lecture sa mga non-Muslim. Merong 7 kadahilanan na pangunahing nasa kaisipan ng mga non-Muslim at yun yung palagi namin ipinaliliwanag. Pero ngayon, ang pinaka-kadahilanan kasi kung bakit tayo nilikha ay ang pagsamba ng dalisay sa nag-iisang tagapaglikha. Tulad ng pinaliwanag ko sa inyo, pinag-aralan namin ang buong Quran, ang bawat talata nito at naunawaan namin at pinag-aralan namin ang sira, talang buhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang anumang aral na makukuha rito, ito'y hindi isang simpleng talang buhay lamang, kundi lahat ng bagay na ginawa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay bilang kapakinabangan para sa atin at ito'y angkop sa lahat ng henerasyon hanggang sa dulo ng panahon. Pati yung mga sahaba o mga kasamahan niya na sumunod sa kanya, ibig sabihin pati yung mga scholar, pinag-aralan namin siya at napakaganda ng kanilang mga istorya, talagang maiiyak kayo at talagang hahamaan nyo talaga sila bilang mga magigiting na mga tagasunod ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At bilang dating Kristiyano, pinag-aralan din namin ang lahat ng mentalidad ng Kristyanismo. Paano sila kumilos, mag-isip, gumalaw, kumain, paano sila magpasya, anong kanilang gawi. Dahil siguradong kami sa lahat ng makakaharap namin Kristiyano, merong angkop na mga talata at sitwasyon at pangyayari sa talambuhay ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sa talata ng Quran. Kaya nagiging madali ang pagkapaliwanag ng Islam kasi nakalagay sa versikulo ng banal na Quran, at least sa 2 versikulo na chapter 22 verse 28, walang inilagay ang Allah na anumang kahirapan sa inyong reliyon. Napakadali. So bakit nahihirapan tayo? Hirap na hirap tayo. Hindi natin kayang pangatawanan ang pagiging isang Muslim natin. Nahatak tayo ng kalakaran ng buong daigdig. Ganon ang nangyayari sa atin para bagang iniisang tabi natin ang turo ng Quran, ng Allah at ng kanyang sugo. Dahil kung talagang mahal natin ang Allah, susundin natin ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So kung napakadali lamang ng agama Islam o reliyong Islam, bakit may mga tao na hindi sumusunod at nagsasapamuhay nito? Ba't sila nahihirapan? At bakit din nahihirapan yung mga balik Islam na magpaliwanag sa kanilang mga pamilya kung napakadali lamang ng reliyon na ito? Kasi wala sa tamang pamamaraan. Matitikman mo lang ang napakasarap na pagkain kapag ito ay nilasahan mo at kinain mo. Talagang kaya mong ipaliwanag ang sarap ng pagkain. Matitikman mo lamang ang tamis ng pananampalataya kapag naunawaan mo ito, isinapamuhay mo ito, napakasarap at kaya mong ipaliwanag. Kunwari ikaw isang doktor, kaya mong i-analyze ang mga sakit ng bawat pasyente mo kasi pinag-aralan mo siyang mahigit. Ibig sabihin, bawat taludtod, bawat sitwasyon, bawat pangyayari. Kapag ikaw isang enyero, napakagaling mong enyero kasi ibig sabihin, pinag-aralan mo ang lahat ng mga sitwasyon. Ganun din sa Islam.
Kapag meron tayong kaalaman, magiging madali. Ibig sabihin, magiging madali ang ating pamumuhay. Napakadali. Magiging maligaya ka, magiging kontento ka, kaya mong harapin ang sitwasyon, kaya mong ipaliwanag ang lahat, batay sa Quran at Sunnah ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yun ang kulang sa atin. Nag-aaral tayo ng 14 na taon, pero wala rin yung para sa kabilang buhay. Tayo yung nagbabayad sa university, tayo yung pumupunta, tayo yung nagigising ng madaling araw, pero papapakinabangan lamang natin yun sa kalakaran ng buhay sa daigdig. Nagtatrabaho tayo 8 oras at sumusweldo tayo ng 2,000 to 5,000. Dahil ina-expect natin na marireceive natin ang ating salary after 1 month. Kapag nagising tayo ng madaling araw, pinagtatawanan tayo ng mga tao. Nagigising ng madaling araw para magsala. Pero hindi na pinagtatawanan ng sarili nila. Nagigising sila ng madaling araw para magtrabaho. Sineset nila ang alarm clock nila kasi nahihiya sila sa mga manager nila na malate sila sa kanilang mga companies. Pero hindi natin sineset ang alarm clock natin para humarap sa Allah. Yun ang magiging problema natin. Kung nagtatrabaho tayo ng 8 hours, nagiging loyal tayo sa company natin, 5,000 to 2,000 lang ang tinatanggap natin, halimbawa. Ang ipagkakalob sa atin ng Allah, pag pinagsama-sama mo suma total ang pagsasala natin, 1 oras lang yun sa 1 araw. At ang ipagkakalob sa atin, kapakanan, kapakinabangan, kakontentuhan dito sa daigdig at buhay na walang hanggan, walang pagmamali, walang katapusan. Kaya pag ginamit natin ang ating katalinuhan, malalaman natin na hindi nagiging makatarungan ng tao dahil nang humaling siya sa natawag na makamundong buhay. At maniwala kayo, hanggat hindi natin nababasa ang Quran ng kada talata, hindi tayo magkakaroon ng tinatawag na kakontentuhan sa ating sarili. Pero kapag napag-aralan natin ang Quran, tayo na ang pinakamaligaya, subhanallah, at talagang kahit na anong mangyari, hindi natin iiwanan ng Islam. Yes, ganun ang naging sitwasyon. Kaya napabilang ako sa mga nagsalin ng kahulugan ng banal na Quran at inisip ko yung mga lahat ng harang na kinakailangang maalis sa pagitan ng Kristiyano at Muslim. Pinag-aralan namin siya. Gumawa kayo ng mga DVD o VCD at gumawa rin kayo ng mga aklat. Kasi maniwala kayo, ang labanan sa pagitan ng katotohanan at kamalian hanggang sa dulo ng panahon. Pakana, pag hindi nag-materialize ang pakana, panibagong pakana. Hindi sila titigil. Ganun din supposed to be tayong mga Muslim. Kinakailangan tayong magkunyagi ng anak-anak sa daan ng Allah hanggang sa dulo ng panahon. At magagawa lamang natin yon kapag kilala natin ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan iniaalay natin ang ating buong sarili sa Kanya. Allah, siya lamang ang may karapatan na sambahin. Pakisarado nga ito, kapatid yun. Ang salitang Allah ay walang pinagmulan. Ito ang pinakabuod ng pangalan ng Allah, ng lahat ng mga pangalan at katangian ng Allah. Ito'y likas. Kung ang Allah ay nasa ang tinatawag na al-awwal, ang simula na walang pinagmulan, ganun din ang kanyang mga pangalan at mga katangian. Kaya uncreated ang mga salita ng Allah, hindi mga nilikha. Kasi tignan mo kapag sinabi mong created ang nilikha, ang Allah, created ang salitang Allah, o created ang mga salita ng Allah, o created ang kanyang mga katangian, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam. Kapag ito ay created, ang sitwasyon, hindi ba mahabagin ang Allah nung hindi pa nililikha ang kanyang katangian bilang isang Ar-Rahman? Hindi ba siya mapagmahal nung hindi pa nililikha ang kanyang katangiang Ar-Rahim? Hindi ba siya nagsasalita? Wala ba siyang salita nung hindi pa nililikha ang kanyang mga salita? Kaya ang tamang akida o pananampalataya, likas sa katangian ng Allah ang kanyang mga pangalan, ang kanyang mga salita. Kung sa simula't simula ay naroroon na ang Allah na walang simula at walang pinagmula, ganun din ang kanyang mga katangian at ganun din ang kanyang mga pangalan, ganun din ang kanyang mga salita. Okay, naintindihan nyo? Kaya ang salitang Allah ay walang pinagmulan.
sa simula't simula pa lamang ay naroon na rin ang kanyang pangalan. At ito ang pinakabuod at pinakamagandang pangalan sa lahat ng mga pangalan at katamian ng Allah. Katotohanan, ang reliyon mula sa Allah ay Islam. Inna dina indallahi Islam. Ang ibig sabihin ng reliyon sa atin, ito'y galing sa wikang Arabic na tama hindi. Okay lang, maliwanag siya, di ba? Okay na. Okay. Galing ito sa salitang din. Din al-Islam. Ang ibig sabihin ng din ay batas o kaparaanan ng pamumuhay. Makalangit na kaparaanan ng pamumuhay mula sa kalangitan. Ito'y kaparaanan ng pamumuhay na angkop sa lahat ng larangan ng mga nilikha sa ibabaw ng kalupaan. Angkop sa lahat ng sitwasyon, sa lahat ng mga pangyayari, walang kakulangan. Ibig sabihin, angkop sa lahat ng larangan ng buhay ng tao na kanyang isasaganap sa ibabaw ng kalupaan. Mula sa Allah, makalangit na kapahayagan, gabay na ibinaba para isaayos ang kalupaan sa pamamagitan ng pagkakapahayag o pagkakapadala ng mga propeta para tuparin ang kadahilanan ng pagkakalikha sa atin. Kaya ang ibig sabihin ng din, isinaling reliyon, batas o kaparaanan ng pamumuhay na nagmula sa Allah, na batay sa Islam, batay sa pagsamba, pagtalima sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. At yun ang katuruan ng lahat ng mga propeta. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Yun ang palagi natin naririnig kapag mayroong mga nagpapaliwanag ng mga ustads. Hindi ko nilikha ang jinn at ang sangkatauhan maliban sa ako'y nararapat lamang nila na sambahin. Hindi ako humingi sa kanila ng anumang kabuhayan at hindi ko sinasabi sa kanila na ako'y kanilang pakanin. Walang kailangan sa atin ng Allah. Ang kadahilanan kung bakit tayo inilagay sa ibabaw ng kalupaan ay para sambahin natin siya. Yung buong pagkilos, buong katauhan, buong gawa natin sa ibabaw ng kalupaan, kinakailangan ay ialay natin sa nag-iisang tagapaglikha lamang, hindi para sa makamundong buhay. Yun kasi ang dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalupaan pagkatapos magmamana ng walang pagmamali o buhay na walang hanggan sa kabilang buhay. Ang sinumang sasamba sa Kanya, ilalaan niya ang lahat ng Kanyang ibada o pagsamba para naman sa Allah. Walang kailangan sa atin ng Allah. Kahit ang lahat ng tao simula kay Adam hanggang sa huli-huli ang saling lahi, tumayo silang lahat sa kanilang mga kilalalagyan at hilingin nila sa Allah ang lahat ng kanilang gustong hilingin at ipagkaloob ito ng Allah ng sabay-sabay sa kanila, walang mawawala at walang mababawasan sa anumang pagmamayari ng Allah. Kahit na yung karayo may ilubog mo sa karagatan at iniangat mo, kahit na yung kaunting tubig na sumama rito, kahit na ganun katiting ay hindi mababawasan kung ano man ang pagmamayari ng Allah. Kahit na magpakasama ang lahat ng mga nilikha ng Allah, walang mababawasan sa anumang Kanya. Ibig sabihin tinatagday, kahit na magpakabuti ang lahat ng nilikha ng Allah, walang mababawasan sa anumang Kanyang kaharian, pagmamayari, anumang Kanyang kadakilaan, kataas-taasan. Subhanallah, walang kailangan sa atin ng Allah. Tayo lamang ang may kailangan sa Kanya, kahit na walang sumamba sa sino man sa Kanyang mga nilikha sa ibabaw ng kalupaan, hindi mababawasan kung ano man ang Kanyang pagmamayari. Ang pagiging mismo ng Allah. Kung sasamba tayo sa Kanya, luluwalhatiin natin siya, pupurihin, dadakilain. Ito ang pinakamataas na antas na maabot ng isang mananampalataya. At ito yung napakataas na karangalan sa paningin ng Allah. Lahat ng gagawin nating ibada, pagsamba, para sa atin ang balik nito, para sa atin ang tinatawag na ganti. Lahat ito ay magiging kapakinabangan para sa atin. Ganon din sa kabilang buhay nating patutunguhan. Kaya kapag sinamba natin siya, ang lahat, hindi niya ito kailangan. Bagkos ito ay bilang ganti. Ito isang biyaya, kagandahang loob para sa ating kapakinabangan. At sabi ng Allah, katotohanan, ang Allah ang tagapagkaloob ng lahat, ang nagmamayari ng kapangyarihan, ang pinakamalakas. Kaya kinakailangan isa pamuhay natin ang layunin ng pagkakalikha sa atin, or else mapapahamak ng sinumang
sa salungat sa pagkakalikha, sa kadahilanan ng pagkakalikha. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ. Orihinal ang tao ay nilikha sa paraiso o tinatawag na Al-Jannah. Sa pakahulugan na si Adam ay nilikha sa paraiso, sa Al-Jannah, na natili siyang lumulutang sa loob ng 40 taon. Nilikha siya mula sa ibabaw ng kalupaan. Inutusan ng Allah ang mga anghel na kumuha sa ibabaw ng kalupaan at mula roon, ibig sabihin nilikha si Adam, kaya galing tayo sa luwad, sa putik o sa alabok. Kaya ang kulay natin ay nagkaiba-iba dahil sa tayo ay nagmula sa ibabaw ng kalupaan. Ang ibabaw ng kalupaan ay iba't iba ang kulay. May dilaw, merong tinatawag na kayumanggi, may itim, may pula. Yun ang ibig sabihin dahilan kung bakit tayo nagkaroon ng tinatawag na iba't ibang kulay sapagkat tayo nilikha mula sa ibabaw ng kalupaan. At masayang nanirahan si Adam. Nung nalungkot si Adam pagkatapos siyang likain, binigyan siya ng kapara sa pamamagitan ng paghugot sa kanyang tadyang at ito'y nilamnan, tinawag itong Hawa. At ito ang kanyang naging kapara, naging asawa, at malaya silang nanirahan sa tinatawag na Al-Jannah, kainin ang anuman na kanilang nais maliban sa puno na huwag nila itong lalapitan, subalit kinain nila ang bunga ng puno na kung kaya sila'y nagkasala. Nakita nila ang kanilang mga pribadong bahagi at ito ay tinakpan nila ng mga dahon ng paraiso. At sila'y pinalayas at ibinaba sila sa kalupaan. At pagkatapos humingi sila ng kapatawaran sa Allah sapagkat in-inspired ng Allah si Adam ng mga salita kung paano hihingi ng kapatawaran sa Allah. At humingi sila ng kapatawaran at sila'y pinatawad na kung kaya walang original na kasalanan. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Okay, dahil kaya dahil sa pagkakasala ng pagkain ng bunga ng puno, nakita nila ang kanilang mga pribadong bahagi at sila ay tinawag ng Allah at sinabi, hindi ba sinabi ko sa inyo na si Satanas ay inyong lantarang kaaway? Kaya sila ay ibinaba sa paraiso, mula sa paraiso, ibinaba sila sa kalupaan at sabi ng Allah, tignan nyo ito ha, yung pinag-uusapan nating gabay o relihiyon. Kapag merong dumating sa inyo na gabay mula sa akin at ang sinumang susunod sa aking gabay, kailanman ay hindi siya magkakaroon ng takot at hindi siya magdadalamhati. So, ibig sabihin, ang gabay ay galing sa kalangitan. Ang kaparaanan ng pamumuhay, taas, ang tinatawag na itinalagang kaparaanan ng pamumuhay na angkop sa lahat ng larangan ng pamumuhay ng lahat ng mga nilikha ay galing sa kalangitan, makalangit na kaparaanan ng pamumuhay. At ito'y ibinaba. Ang sinumang ibig sabihin maniniwala at isa sa pamuhay ito, hindi siya magdadalamhati at hindi siya magkakaroon ng takot. Subalit ang sinumang tatanggi sa mga talata ng Allah, sila ang mga maninirahan sa impyernong apoy at sila ang tinatawag na mananatili roon sa walang hanggan. Kaya kapag pinag-usapan natin ang kaparaanan ng pamumuhay, ibinaba ang gabay bilang kompletong batas o kaparaanan ng pamumuhay sa kalupaan na angkop sa lahat ng larangan ng lahat ng pamumuhay ng mga nilikha, sa lahat ng uri ng tao, sa lahat ng lugar, pagkakataon, sitwasyon, pangyayari at pangangailangan. Isang ganap na kaparaanan na walang kakulangan. Ganap na kaparaanan ng pamumuhay, hindi produkto ng kaisipan, pagnanasa o kagustuhan ng sinumang nilikha. Kaya pag pinag-usapan natin ang relihiyon sa lingwahe ng labas ng Islam, hindi ito karapatan ng kahit na sinumang nilikha. Ito isang makalangit na kaparaanan ng pamumuhay, ibinaba ng Allah at ipinahayag sa mga propeta sa kanya-kanyang henerasyon upang isaayos ang tinatawag na kaparaanan ng pamumuhay sa ibabaw ng kalupaan.
Ano ang sabi ng Allah? Huwag kayong gumawa ng katiwalian sa ibabaw ng kalupaan pagkatapos itong isaayos sa pamagitan ng pagkakapadala ng mga sugo. Kaya, nasa kaayusan ang kalupaan sa pamagitan ng pagkapadala ng mga propeta. Dahil daladala ng mga propetang ito bilang ipinahayag sa kanila ang lahat ng uri ng kaparaanan ng pamumuhay. Batas, sistema, lahat. Yun ay ibinaba mula sa kalangitan. At manalangin kayo sa Allah sa pamagitan ng may kasamang takot. Ang takot sa Islam ay pagsunod sa ipinag-uutos at pag-iwas sa ipinagbabawal. Ito yung marangal na pagkatakot sa Allah. At pag-aasam na ang sinumang sumunod at nagkaroon ng takot, umaasam sila, nabibigyan sila ng pangako o yung ipinangako ng Allah na tinatawag na Al-Jannah. Umaasam sila na sila ay pagkakalooban ng Allah ng buhay na walang hanggan. Katiyakan ang habag ng Allah ay nandoon sa mga malapit sa mga gumagawa ng kabutihan. Kaya, isinaayos ang kalupaan sa pamagitan ng pagkakapadala ng mga propeta sapagkat ipinahayag sa mga propeta at mga sugo na ito ang lahat ng kaparaanan ng pamumuhay. Kaya hindi produkto ng kaisipan ng sinumang tao ang tinatawag na reliyon. Allah lamang ang siyang may karapatan ito. أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم هدى الله الذين آمنوا بما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. Ang sangkatauhan ay isang komunidad lamang noon na nagkakaisa at dalisay na sumasamba sa nag-iisang nagapaglikha sa loob ng 1,000 taon. Lahat ng mga anak ni Adam. Sa kasaysayan kung bakit tayo dumami batay kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam o kamakala Rasul, nanganganak si Hawa ng kambal taon-taon sa loob ng 20 taon at ang batas ng Islam noong kapanahonan ni Adam ipakasal ang isinilang o ipinanganak na magkasunod na kambal. At nagkataon na si Habil at si Kabil, si Cain at si Abel ay magkasunod na isinilang. Kaya nung lumaki sila, supposed to be ang batas ay ipakakasal ang kambal ni Abel sa kambal ni Cain at ang kambal ni Cain ipapakasal sa kambal ni Abel. Ayaw ni Cain dahil mas maganda ang kanyang kambal. Kaya sabi niya kay Abel, papatayin kita. Sabi ni Abel, maghain tayo sapagkat ang tinatanggap lamang ng Allah na mga hain ay ang, ibig sabihin, yung mga mula sa mga yaong naghahain na may takot sa Allah. Kaya si Abel ay isang tagapagpastol ng tupa, hinain niya ang kanyang malusog na alaga at bumaba ang apoy at nilamon ito, ibig sabihin tinanggap ang kanyang hain kasi ganun noong unang panahon. At si Cain ay isang magsasaka, ang anumang hindi magagandang bunga na kanyang inani, yun ang kanyang hinain, na kung kaya hindi ito nilamon ng apoy, na kung kaya hindi tinanggap ang kanyang alay. At dahil dito, ibig sabihin pinatay ni Cain si Abel. Yun ang dahilan. Naintindihan nyo? At hindi ito nauunawaan sa labas ng Islam. Isang komunidad ang mga mananampalataya. At pagkatapos nagpadala ang Allah ng tinatawag na mga propeta at yung mga tao, ibig sabihin, na nagtatanga ng kasulatan ay nagkaiba sa isa't isa pagkatapos ng malinaw na katibayan sa kadahilan ng ang puot ang tinatawag na inggit sa isa't isa. Pagkatapos sa kapahintulutan ng Allah, ginabayan niya ang ilan doon sa mga taong ibig sabihin meron silang pagkakaiba sa isa't isa, ginabayan niya na maniwala sa katotohanan. At ang Allah, ginagabayan niya ang sinuman na kanyang nais sa matwid na landas. Kaya sa pamagitan ng talatang ito at sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lahat ng mga tao ay nasa tamang landas. Kapag pinag-aralan natin ang tinatawag na fitra, alam niyo ibig sabihin ng fitra, ha? Ang fitra ay inilagay ng Allah sa bawat tao.
ang pagkakabatid sa kabatiran, sa kaisahan ng Allah. Lahat tayo ay meron noon. Inilagay ng Allah sa bawat isang tao ang fitra na ito. Ang ibig sabihin ng fitra, yung kabatiran sa dalisay na pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha. Alam natin ng Allah, hindi natutulog, hindi namamatay, hindi kumakain, hindi napapagod. Sapagkat nilagay sa atin ng Allah ang ganitong kabatiran. Kaya lahat ng tao ay nasa tamang landas. Nilikha ko ang aking mga alipin, sabi ng Allah, o kamakala Rasul na sinabi ng sugo ng Allah na hunafa. May likas na kabatiran sa pagsamba ng bukod tangi sa Allah. Pagkatapos ay iniligaw sila ng mga syayatin mula sa kanilang rehiyon. Kaya 1,000 taon na ang lahat ng tao ay isang komunidad na nagkakaisa at sumasamba ng dalisay sa nag-iisang tagapaglikha. Pagkatapos ay iniligaw sila sa ولقد tamang أرسلنا landas. نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. At pagkatapos noon, dahil naligaw na ang mga tao, hindi na propeta ang ipinadala. Kasi ang kauna-unahang propeta ay si Adam. Dahil propeta nga, dahil sa hindi pa naliligaw ang mga tao, propeta pa lang ang ipinadala. Pero nung naligaw na ang mga tao, hindi na propeta ang ipinadala, kundi sugo. At ang kauna-unahang sugo ay si Nuh alayhi salam. At katotohanan na aming ipinadala si Nuh sa kanyang sambayanan. At sinabi, o aking sambayanan, sambahin ang Allah ng bukod tangi, sapagat walang sinumang Diyos na sinasamba o may karapatang sambahin kundi siya. Hindi ba kayo natatakot sa kanyang kaparusahan kapag kayo ay sumamba ng iba bukod sa kanya? So ito ang lahat ng katuruan ng lahat ng mga propeta, ang dalisay at bukod tanging pagsamba lamang sa Allah. Sabi ni Abu Umama na merong isang lalaki na nagtanong sa sugo ng Allah, o sugo ng Allah, si Adam ba isang propeta? Kayong sinabi, oo, at siya ay nakipag-usap sa Allah. At ang lalaki nagtanong, anong tagal ang pagitan niya at sa pagitan ni Nuh alayhi salam? 10 centuries. Ibig sabihin, kada isang century ay 100 years. Kaya yung 10 century ay 1,000 years sa pagitan ni Adam at ni Nuh. 1,000 years na ang tao ay nasa Islam na pananampalataya, nasa tamang landas. At sinabi rin ni Ibn Abbas radhiyallahu an, sa pagitan ni Adam at ni Nuh ay merong 10 centuries, 1,000 taon, na lahat ay sumusunod sa Islam. Kaya ang ibig sabihin ng Islam ay pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Yun din yung fitra na inilagay sa ating katauhan. Magkatulad siya. Yung fitra ay kabatiran. Dalisay na kabatiran sa bukod tanging pagsamba lamang sa Allah. Para maunawaan yung pabilang karagdagan ng tinatawag na fitra, kasi kahit na nasa ng tao, kapag umiral at nangibabaw ang fitra, iko-question niya ang mali. Like for example, sa Amerika, yung Incas, Indian Incas, kasi ang mga Incas sumasamba sa mga ribulto. Minsan, sasamba na siya sa ribulto, biglang lumapit ang aso dun sa ribulto at inihian yung ribultong sinasamba niya. Kaya lumabas yung fitra niya. Tinanong niya kanyang sarili, bakit ko sasambahin ang inihian ng aso? Paano ko magiging Diyos ang inihian ng aso? So, ibig sabihin, binato niya yung aso pagkatapos hindi niya siya sumamba sa ribulto. Kasi meron tayong fitra. Kapag umiran ang fitra natin, ibig sabihin nun, iko-question natin ang mali. Sapagkat nandun tayo sa tamang landas. Nasa tamang landas yung fitra natin. At yun din ang pagkakapadala ng lahat ng mga propeta, ang dalisay ng pagsamba sa Allah. Nung kapanahonan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, merong isang sahaba sa Medina na yung mga anak niya nag-Muslim. So, meron siyang ribulto na tinatawag na manat. Itong ribulto na ito is palagi niyang pinapaliguan, pinapabanguhan lahat-lahat. Ang ginagawa ng kanyang anak at ang mga kabataan ng mga Muslim, ninanakaw nila ito, kinuha nila sa gabi at itinatapon nila sa basurahan. Pagkatapos hanapin niya na naman, nasaan yung Diyos ko rito? Hanapin niya lahat-lahat. Makikita niya na naman, paliliguan niya na naman, papabaguan niya lahat-lahat. Sa gabi naman, gagawin ng mga kabataan sa pamumuno ng kanyang anak. Nanakawin na naman ito, pagkatapos itatapon sa basurahan, kukunin niya na naman. Halos ganon. Hanggang sasabi niya, ito yung espada pangalagaan mo ang sarili mo. Kung ikaw nga itunay na Diyos.
Ibig sabihin, gano'n na naman, ninakaw na naman, at pagkatapos tinapon, nakita niya doon sa bulsa, hindi niya kinuha, at nag-Muslim siya. So, ibig sabihin, umiral yung fitra niya. May mga Pilipino minsan, mga nag-Muslim. Ibig sabihin, Muslim sila, tinatapon nila isa-isa yung mga rebulto. Eh, napansin ng isang ate niya, nasan yung Diyos ko rito? Tinapon ko na sa basurahan. Bakit mo tinapon sa basurahan yung Diyos ko? Nagalit pa. Dapat kung paiiralin niya yung tinatawag na nature niya, hindi pwedeng itapon sa basurahan ng Diyos. Kaya ibig sabihin, meron tayong tunay na nature. At ang nature natin, ang kabatiran, hindi sa kadalisayan ng nag-iisang tagapaglikha. Kapag pinairal natin ito, i-oppose natin ang lahat ng maling pagsamba na nasa ibabaw ng kalupaan. Kaya lahat ng tao ay nasa tamang landas sa loob ng 1,000 taon pagkatapos ay ipinadala si Propeta Nuh alayhi salam. Naintindihan nyo, inshallah? ثم أنشأنا من بعدهم قرنا آخرين فأرسلنا فيهم رسولا منهم أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. Kung kaya pagkatapos nila, ilumikha na naman kami ng panibagong henerasyon na nagpadala kami ng sugo mula sa kanilang mga sarili na sinasabing parehas ang katuruan eh. Sambahin ang Allah, wala kayong ila, Diyos na karapat-dapat lamang sambahin, kundi siya ang Allah. Hindi ba kayo natatakot sa kanyang kaparusahan kapag ay sumamba ng iba bukod sa kanya? Kaya ito ang dala ng katuruan ng lahat ng mga propeta. Maging nung kapanahonan ni Ibrahim a.s. pagkatapos ng tinatawag na baha. Actually, tayong lahat ay galing tayo sa mga ninunong nakasakay sa arka, yung tinatawag na Noah's Ark. Lahat ng nakasakay roon ay mga mananampalataya. Na kung kaya galing tayong lahat sa mga mananampalataya pagkatapos ng tinatawag na baha. At pagkatapos ang kilalang sugo o isa sa mga dakilang sugo pagkatapos ni Nuh a.s. si Ibrahim. At ganun din ang katuruan. At tandaan, nang sinabi ni Ibrahim sa kanyang sambayanan, sambahin lamang ang Allah ng bukod tangi at matakot sa kanya. Matakot sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang ipinag-uutos at pag-iwas sa kanyang mga ipinagbabawal, sapagkat ito ang makabubuti para sa inyo kung ito'y batid nyo lamang. Patuloy at patuloy ang katuruan ng dalisay na pagsamba sa nag-iisang tagapagligtas. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. 124,000 prophets and messengers ang ipinadala simula kay Adam hanggang kay Propeta Muhammad alayhi wassalatu wassalam. At katotohanan, nagpadala kami sa bawat sambayanan, sa bawat komunidad ng sugo na sinasabing bukod tanging sambahin lamang ang Allah at iwasan ang lahat ng uri ng taguts, lahat ng maling uri ng sinasamba bukod sa Allah. Ito ang katuruan ng lahat ng mga propeta. At itinakda ng Allah ng inyong Rab na tagapaglikha. Ibig sabihin ng Rab, galing ito sa yung salitang rububiyya ay galing sa pinaka-root word ng Rab. At ang inyong Rab na tagapaglikha ang Allah ay itinakda na wala kayong sasambahin kundi siya. Bukod tangin ang pagsamba lamang ay sa Kanya. Kaya nga merong paraiso at impyernong apoy para sa sinumang tatanggi ay mapapahamak at sinumang susuko o tatanggap ay magmamana ng paraiso. At para maging makatuwiran, maging justify ang anumang gantimpala na makakamit ng isang tao sa kabilang buhay, 124,000 prophets and messenger ang ipinadala. Mga sugo sa kadahilanan ng pagkakatatag ng paraiso at impyernong apoy. Hindi kami nagpadala ng sinumang sugo na nauna sa iyo, O Muhammad, kundi ipinahayag namin sa Kanya, walang sinumang Diyos na karapat-dapat sambahin o walang sino man na may karapatang sambahin kundi ako, kundi ang Allah, na kung kaya dalisay at lukod tangi na sambahin niyo lamang ako. Yun ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. Sa labas ng Islam, partikular ang mga Kristiyano, ang itinuro lamang nila na daan ng kaligtasan ay si Isa o si Jesus.
Gayong lahat ng mga propeta at mga sugo, sila ang ginamit ng Allah bilang daan patungo sa buhay na walang hanggan. Nasa kanilang katuruan, nasa kanilang kaparaanan ng pamumuhay, nasa kanilang daan, nasa kanilang paraan ang tinatawag na paraiso. Lahat sila ay ginamit na daan ng Allah patungo sa buhay na walang hanggan, kaya nga sila ay pinadala sa kanya-kanyang henerasyon. At kung sino yung napapanahon na sugo sa kanya-kanyang kapanahunan, kinakailangan tanggapin ito ng sinumang tao para siya ay makapasok sa paraiso. Pare-parehas ang kanilang katuruan. Sabi ng Allah, siya ang Allah ang nag-utos para sa inyo o sang katauhan ng parehong kaparaanan ng pamumuhay. Walang pagkakaiba, puros galing sa itaas ang kaparaanan ng pamumuhay na kanyang ipinag-utos para kay Nuh, kay Noah, at aming ipinahayag sa iyo o Muhammad, at aming ipinag-utos para kay Ibrahim, kay Musa, at kay Isa, na sinasabing itatag nyo ang iyong relihiyon at huwag itong pagbahaginin. Kaya dito, matutuklasan natin na walang pagkakaiba sa katuruan ng lahat ng mga propeta. Ibig sabihin, sa lahat ng henerasyon, ay nagpadala ang Allah ng sugo o di kaya ay propeta para itatag ang kaligtasan, para itatag ang anumang kapakinabangan, kaparaanan ng pamumuhay na pakikinabangan ito ng mga totoo mula sa mga tao. Ang la ilaha illallah. Subhanallah. Kapanahonan ni Musa alayhi salam, siya ay nakipag-usap. Tinawag siyang Kalimullah, ang propeta bilang pagkaparangal na kinausap ng Allah ng tuwiran. Batay sa salin, o aking Rab na tagapaglikha, turuan mo ako sa pamagitan nito. Turuan mo ako ng isang bagay na sa pamagitan nito ay maalala kita, maluluwalhati kita, mapupuri, madadakila kita, at makapagpapanalangin ako sa iyo. Sinabi ng Allah sa kanya, Qul ya Musa, la ilaha illallah. Sabihin mo, o Moses, walang sino man ang may karapatang sambahin kundi ang Allah. Siya lamang ang may karapat-dapat ng pagsamba. Siya lamang ay may karapat-dapat ng tinatawag na pag-ukulan ng anumang panalangin o ibada. Sabi ni Musa alayhis salam, o aking Rab na tagapaglikha, para bagang lahat ng mga alipin mo ay sinasabi na ang ganitong mga salita, la ilaha illallah. So, sinukat ang kahulugan ng la ilaha illallah. Kaya sabi ng Allah sa kanya, batay sa pagkakasalin, o Musa, kung ang lahat ng mga pitong kalangitan at ang lahat ng mga nilalaman nito bukod sa akin, ganon din ang tinatawag ng mga pitong kalupaan. Ilagay mo ito sa isang bahagi. At sa isang bahagi, ang la ilaha illallah, mas mabigat ang huli, yung la ilaha illallah. Kaya ang sino mang makapag bigkas ng la ilaha illallah bago siya mamatay ay napakaganda ng kanyang kapakinabangan o sitwasyon sa kanyang katotohanan. Ang sinumang tao na nagsabi ng la ilaha illallah, gamunduman ang kanyang kasalanan at ito'y kanyang ikinatuwiran, nasasabihin niya sa harapan ng Allah o sasabihin niya na la ilaha illallah, patatawarin ang kanyang kasalanan kahit na ito'y gamunduman. Ang sinumang nagsabi ng la ilaha illallah ay kahit nakatiting lamang ang kabutihan sa kanyang puso na kasing liit o mas maliit pa sa alikabok kung meron man, ay makakalabas siya ng tinatawag na impyernong apoy. Yung mga taong makasalanan, sinasabihin ng Allah na mamatay sila nang hindi nila nabibigkas ang la ilaha illallah. Kaya ito'y makaparusa sa mga taong gumagawa ng kasalanan na hindi sila kaya kontrolin at pagpayuhan ng kanilang kapwa. May mga tao halimbawa na pupunta sa mga ibang bansa para makipagtalik bilang parusa sa kanila. Sinusunog sila ng Allah habang sila ay gumagawa ng pagtatalik na nakapatong sila sa mga babaeng bayaran bilang kaparusahan sa kanila nang sa ganun ay sunugin sila sa impyernong apoy. May mga taong nanonood ng mga bold, namatay sila, hawak-hawak nila ang remote control, ibig sabihin bilang parusa sa kanila. Sapagkat hindi mananampalataya habang ginagawa ng tao ang paglalasing. Hindi mananampalataya habang ginagawa ng tao ang pagiging illegal na sexual na pakikipagtalik. Hindi mananampalataya habang ginagawa ng tao ang tinatawag na pagdarambong o pagnanakaw. Sa mga taong makasalanan na hindi sila kayang tigilin ng kanilang kapwa-tao kapag ang Allah ang siyang nagpasya, ibig sabihin noon, wala na talikuran bilang parusa sa kanila sa impyerno, apoy na sila. Kaya hindi nila mabibigkas ang la ilaha illallah. Sa mga taong mahilig sa mga mundong buhay, mga taong mahilig sa mga babae,
Pag mamamatay na sila, sabihin mo yung la ilaha illallah. Ang masasabi niya yung mga ginagawa niyong mga kasalanan. Merong grupo ng mga kabataan na mga Muslim na nagre-rent sila ng istiraha, itong ganitong bahay, para doon dalhin o doon gamitin ng isang babae para parausin nila ang kanilang mga pagnanasa. So, kumuha sila ng mga babaeng bayaran at pagkatapos sabi nila sa kasamahan nila, bumili ka muna ng pagkain natin dahil nagugutom na kami. Kaya nang bumili ng pagkain, 1 oras, 2 oras, 3 oras, hindi dumarating. Hanggang sa sinundan nila, nakita nila na aksidente, mamamatay na. Hindi niya mabigkas ang la ilaha illallah. Sabi niya, ano ang sasabihin ko sa harapan ng Allah? So mag-ingat ang sinumang Muslim na gumawa ng pagkakasala habang siya ay pinagbibigyan pa lamang, subalit kapag siya ay umapaw na at ang Allah ang siyang kumalos nito, hindi niya magbibigkas ang la ilaha illallah sa oras ng kanyang kamatayan. Dahil napakabigat at napakadakila ang la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Ang banal na Quran ay ibinahayag sa loob ng 23 taon batay sa mga katanungan ng mga tao. Kaya tinatanong kanila, o Muhammad, hinggil sa ahilla, yung new moon na present, sabihin mo sa kanila. Tinatanong kanila, o Muhammad, hinggil sa Allah, cool, sabihin mo sa kanila. Ang bawat talata kapag pinag-aralan natin, merong pangyayari sa kapanahunan ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ng Allah ang sumasagot sa mga tao. Kaya, nung kapanahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naging laganap ang tinatawag na shirk, pagsamba sa iba bukod sa Allah, o paglalagay ng katambal sa pagsamba sa Allah. Naging 360 ang mga rebulto na nakakalat sa Makkah. Mga kahoy, gawa sa ginto, gawa sa tanso. Kaya nag-iba ang pananaw ng mga tao hinggil sa kadakilaan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero kapag tinanong sila sino ang nagbababa ng tubig ulan, sino ang nagbibigay ng kabuhayan, sasabihin nila ang Allah. Pero dahil sa iba na yung naging naganap na ang tinatawag na sukdulang kasamaan, yung pagsamba sa iba bukod sa Allah, ang mga tao ay nagtatanong, saan ba nilikha ang Allah? Sa tanso, sa ginto. Batay dun sa nakikita nilang mga rebulto na gawa sa ginto at mga tanso o gawa sa espesyal na kahoy. Ibig sabihin, natulad na rin ba ng mga ahlul kitab, ang Diyos ba'y isinisilang? Nanganganak ba siya? O siya yung nagsisilang? Natulad na rin ba ng Virgin Maria na tinatawag nila na ina ng Diyos? O tinatawag nila na si Jesus ay Diyos o anak ng Diyos? Meron pang mga pananaw na akala nila ang Allah ay katulad ng mga nilikha. Ang mga tao ay nag-aagawan sa pamumuno, nag-aaway-away sila sa isa't isa, nagpapalitan ng pamumuno sa pamagitan ng pagkapalitan ng mga henerasyon. Kaya tinatanong nila, kapag nawala na ang Allah, yun ang kanilang pananaw. Sino ang papalit sa kanyang pagiging tagapaglikha? So yun ang mga pananaw nila. Kaya sinanugot sila ng Allah, cool, sabihin mo sa kanila, o Muhammad, Wallahu ahad. Allahus samad, lam yalid, walam yulad, walam yakul lahu kufuwan ahad. Ang Allah, siya yung bukod tanging nag-iisa, dalisay. Walang sino man kundi siya lamang, bukod tangi, nag-iisa. Allahus samad, siya yung inaasahan ng lahat ng mga nilikha, walang pangangailangan, ganap, walang kakulangan, inaasahan ng lahat ng mga nilikha. Ibig sabihin, wala siyang pangangailangan na tulad ng isang tao, tulad ng isang anak, tulad ng isang ama. Wala siyang pangangailangan na tulad ng inumin, pagkain o pagtulog. Wala siyang kakulangan. Wala siyang pangtaong katangian. Wala siyang pangnilikhang katangian. Hindi siya nagsilang at hindi siya nagkaroon ng anak. At hindi siya yung isinilang. Ibig sabihin, at walang maiyakan tulad sa kanyang mga gawa, sa kanyang mga katangian, sa kanyang pagiging mismo, sa kanyang pagiging Diyos at tagapaglikha at pagiging kataas-taasan. Kaya ang Ikhlas ay, Suratul Ikhlas, ang kadalisayan ng pagsamba sa nag-iisang tagapaglikha ay composed ng 1/3 ng Quran. Di ba narinig niyo ito? Itinuro sa inyo? Ang Suratul Ikhlas ay 1/3 ng Quran. Sapagat 1/3 ng Quran ay nagsasaysay hindi sa kadalisayan ng nag-iisang tagapaglikha.
Kaya ito yung unang mga rinirecite at itinuturo sa mga bagong Muslim, correct? Yes, yung Suratul Ikhlas. Kaya yun yung kadahilanan kung bakit ito ipinahayag. Yes, sabihin mo sa kanila, O Muhammad, siya ang Allah na Ahad. Ibig sabihin ng Ahad, bukod tangi na nag-iisa na ang pagsamba ay para lamang sa Kanya. Na wala siyang katambal na kahit na sino man. Ang Allah ay As-Samad. Ang bukod tangi na inaasahan ng Kanyang mga nilikha sa lahat ng kanilang pangangailangan. Ganap, walang kakulangan, walang pangangailangan, hindi sakop ng anumang di kaganapan. Kailanman ay hindi siya nagsilang at kailanman ay hindi siya nagkaroon ng anak at kailanman ay hindi siya isinilang o ipinanganak at wala siyang asawa at wala siyang pangtao o panglilikhang katangian at kailanman ay walang maiyakan tulad sa Kanya. Sa Kanyang mga pangalan, sa Kanyang mga katangian, sa Kanyang mga gawain na luwalhati sa Kanya na kataas-taasan na wala ng kataas pa kaysa sa Kanya. Subhanallah. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Nakita niyo to, di ba? Sa chapter 59, palagi itong binabasa ng mga imam. Siya ang Allah na bukod sa Kanya, la ilaha illa huwa, walang sino mang ilah na sinasamba. O bukod kami na may karapatan at karapat dapat lamang nasambahin kundi siya, ang alim, ang alim, o ang alim, ganap na nakaalam ng anumang kinikimkim at inihahayag. Nababatid niya ang anumang lihim at lansad na siya ay Ar-Rahman, ang pinakamahabagin, nasaklaw ng kanyang habag ang lahat ng bagay, na siya ay Ar-Rahim, ang pinakamawain at ganap na mapagmahal sa mga naniwala sa Kanya. So yung salitang Ar-Rahim at ang Rahman, ang tinatawag na Ar-Rahim ay para lamang sa mga mananampalataya. Ang Ar-Rahman, lahat ng mga nilikha ng Allah ay nararamdaman, natatamasa ang lahat ng habag ng Allah. Lahat, mananampalataya man o walang pananampalataya, ito ay para sa lahat ng mga nilikha. Wallahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusus salam. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. Okay lang, pagpatuloy natin inshallah. Siya ang Allah na bukod sa Kanya, la ilaha illa huwa, walang sinumang Diyos na sinasamba o bukod tangi na may karapatan at karapat dapat lamang nasambahin kundi siya. Al-Malik, ang nagmamay-ari at hari sa lahat ng bagay. Na siya ang ganap na may kapangyarihan sa kanila, na ginagawa niya ang anuman na kanyang nais na walang sino man ang makapipigan at makakahadlang sa kanya. Na siya ay Al-Quddus, ang dalisay at ganap na napakalayo sa pagiging di kaganapan. Na siya ay As-Salam, ang ligtas, As-Salam na ang ligtas sa lahat ng kapintasan, kakulangan, o pangangailangan ay kasasanhin ng pagkakabawas o pagkababa ng kanyang ganap na katangian ng mga pagkilos. Yun ang ibig sabihin ng As-Salam. Al-Mu'min, ang tagapagpatunay sa mga malilinaw ng mga palatandaan ng kanyang mga sugat, mga propeta, sa anumang mensahe na daladala nila. Na siya ay Al-Muhaymin, ang tagapagmasid sa lahat ng kanyang mga nilikha, sa kanilang mga gawain na sakop sila ng kanyang kapangyarihan at pangkontrol. Tagapagmasid ang Allah, walang hanggang tagapagmasid ng walang kapaguran at pinagmamasdan niya ang lahat ng kanyang mga nilikha ng sabay-sabay ng walang pangangailangan na kahit na sino pa man. At hindi tayo nawawalay sa kanyang paningin sa lahat ng pagkakataon. Al-Aziz, ang kataas-taasan at punong-puno ng karangalan na ganap na makapangyarihan na walang sino man ang makahihigit sa kanya na nangibabaw sa lahat ng bagay. Al-Jabbar, ang tagapagpuwersa na kontrolado niya ang lahat ng kanyang mga alipin at pagpapasailalim sa kanya ang lahat ng kanyang mga nilikha. Al-Mutakabbir, ang nagtataglay ng pagmamataas na siya lamang ang may karapatan ng pagmamataas at kadakilaan. Luwalhati sa Allah ang kataas-taasan na siya ay ligtas na malayo sa anumang ginagawa nilang pagtatambal sa pagsamba sa Kanya. Subhanallah. Wallahul khaliqul bari'ul musawwir, lahul asma'ul husna, yusabbihu lahu ma fis samawati wal ard,
وهو العزيز الحكيم. Yes. Siya ang Allah ay Al-Khaliq, na ang tagapaglikha na napakagaling sa kanyang paglikha ayon sa kanyang karunungan. Al-Bari, ang pinakadalubhasa na manlilikha o imbento ng lahat ng bagay ayon sa kanyang kagustuhan. Subhanallah. Al-Musawwir, ang tagapagkaloob ng mga hugis ayon sa kanyang nais. Pagmamayari niya ang mga mabubuti at magagandang pangalan at mga matataas na katangian na pumupuri sa kanyang lahat ng mga nasa kalangitan at kalupaan. At siya ay Al-Aziz, ang kataas-taasan at punong-puno ng karangalan na ganap na makapangyarihan na matindi ang kanyang pagiganti sa mga kumakalaban sa kanya. Al-Hakim, ang ganap na maalam sa kanyang pangasiwa sa kanyang mga nilikha at inilagay niya ang lahat sa karapat-dapat itong paglagyan. Yun ang mga katangian ng Allah. لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. Okay? Alam niyo Ayatul Kursi? Opo. Ano ang benepisyo ng Ayatul Kursi? Yes, kapatid. Pagkatapos ng salaran, nilabangit mo to, Yeah. mga bigos ko pa sa kapay. Yes, ikaw kapatid. Okay. Ano pa? Bago matulog, binabasa rin yun. Bakit? Para sa yung mga masama, hindi na natin sa'yo. Okay. Sino pa? Ang appreciate Ang sino mang magbigkas ng Ayatul Kursi bago siya matulog, magtatalaga ang Allah ng anghel sa buong magdamag, pangangalagaan siya. Walang masama, walang bangungot, walang anumang pangangalagaan siya. At kapag namatay siya, diretso siya ng Al-Jannah. Ang sino mang nagbigkas ng Ayatul Kursi sa umaga, sa buong umaga, kada sala, ibig sabihin pangangalagaan siya sa buong maghapon, at ganoon din sa gabi, sa buong magdamag. Kapag namatay siya, ibig sabihin diretso siya sa Paradise. Kaya kinakailangan is, bigkasin natin ito kada sala. Huwag natin kalimutan. Protection ito sa mga nagpa-practice ng sihir, sa mga nanggagayuma, sa mga nagpa-practice ng mga panghula, lahat-lahat. Ibig sabihin talagang napaka makapangyarihan ang tinatawag na Ayatul Kursi. So, walang sino mang ila Diyos na sinasamba o bukod kami na may karapat-dapat lamang na sambahin, kundi siya at walang karapat-dapat na dulutan ng pagkakumbaba ng sino man, kundi siya lamang. Al-Hayy, ang walang hanggang buhay. Nasa kanya ang buong kahulugan ng pagkabuhay na angkop sa kanyang kamaharlikan. Tao lamang ang namamatay o mga nilikha. Al-Qayyum, siya ang tagapagtaguyod at tagapagkaloob at tagapangalaga ng lahat ng mga bagay. Hindi siya maaaring antukin at hindi siya maaaring matulog. So ito yung mga katangian ng Allah subhanahu wa ta'ala. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. Pagtapos na yung 10 minutes, senya-senyo lang ako ha, please. Al-awwal, al-akhir, al-zahir, al-batin. Siya ang simula na walang sino man ang nauna sa kanya. Al-akhir, siya ang huli na walang sino man pagkatapos niya. Al-zahir, siya ang kataas-taasan na wala nang tataas pa kaysa sa kanya. Al-batin, siya ang pinakamalapit na wala nang makalapit pa o mas pinakamalapit kaysa sa kanya sa pamagitan ng ganap na kaalaman ng Allah. Ganito kasi yun. Ang Allah ay nasa ibabaw ng kanyang mga nilikha, ang kataas-taasan. Subalit kahit siya ay hiwalay sa kanyang mga nilikha, siya ay nasa kataas-taasan, nakikita niya ang lahat, nababatid niya ang lahat, at ganap na, ibig sabihin naririnig niya ang lahat. Kahit na siya ay hiwalay sa kanyang mga nilikha at siya ay nasa kataas-taasan, napakalapit niya, mas malapit pa siya sa jugular vein ng tao dahil sa kanyang ganap na kaalaman. Ganap na pagiging nakakakikita at ganap na pagiging nakaririnig. وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين.
Para mabatid natin ang pagiging ganap na kaalaman ng Allah sa pamagitan ng talatang ito at nasa Kanya ang lahat ng mga susi ng al-ghaib, mga bagay na hindi nakikita. Walang sino man ang ganap na nakababatid ito kundi Siya. Walang anumang bagay sa kalupaan o sa tinatawag na karagatan. Walang anumang dahon na babaksak kundi ito'y batid niya. Walang anumang butil sa kadiliman ng kalupaan o anumang bagay na sariwa at tuyo, kundi lahat ng ito ay nakasulat sa tinatawag na talaan, ang Al-Lawh Al-Mahfuz. Lahat ay ibig sabihin ganap na batid ng Allah. Kung ang isang Muslim, ibig sabihin nababatid niya ng malalim ang kahulugan ng pagiging ganap na nakababatid ng Allah, ang kanyang kagalingan na nababatid niya ang lahat, mahihiya siyang gumawa ng kasamaan. Bukod pa sa mga anghel na hindi nawawalay sa atin na ang bawat isang Muslim o isang tao ay nagtataglay ng siyam na anghel. Paano siya makagawa ng pagkakasala kung ang Allah ay nakamasid sa kanya sa lahat ng pagkakataon? Kung ang mga anghel ay nandoon at hindi rin nawawalay sa kanya, mahihiya siyang makagawa ng pagkakasala. Yun ang dahilan kung bakit ang mga Muslim ay hindi nagiging maingat dahil hindi nila alam at hindi na kilala ang Allah. Kung kilala nila ang Allah, ibig sabihin mahihiya sila. Kasi ang nature ng isang tao, nahihiya siyang gumawa ng kasalanan sa harapan ng kanyang asawa o sa harapan ng kanyang anak na babae. Kaya ka nagtatago siya. Ba't hindi siya nahihiya sa harapan ng Allah? Gayong kahit na saan siya magpunta ay naroon ang Allah sa pamagitan ng ganap na pagiging nakikita, naririnig at nababatid niya ang lahat kahit na siya hiwalay at nandun siya sa kataas. Inna Allah faliq al-habb wan-nawa يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا تؤفكون. Tignan nyo ang katangian ng Allah nakaiba sa lahat at walang silang makagagawa ito. Katotohanan ng Allah sinasanhi niya ang butil na tulad ng butil ng palay, mais o barley, siya ang nagsasanhi na ito ay mabiyak. Ganon din ang mga butil ng tinatawag o mga buto ng mga prutas, siya ang nagsasanhi na ito ay mabiyak at tumubo mula rito ang tinatawag na mga dahon at mga luntian. Inilalabas niya mula sa buhay na bagay ang isang patay. Inilalabas ng tao ang isang tao na buhay na bagay. Ibig sabihin, nagmumula sa kanya ang similya na isang patay na bagay. Tulad na limbawa ng isang manok, lumalabas sa kanya ang isang patay na bagay na tulad ng itlog. Ganon din ang kabaliktaran. Sinasanhi ng Allah na mula sa patay na bagay ay nagmumula ang isang buhay na bagay tulad ng isang patay na bagay na similya. Nagmumula rito ang buhay na bagay na tulad ng tao, na tulad na limbawa ng itlog na isang patay na bagay. Nagmumula rito ang isang buhay na bagay na tulad ng manok o anumang mga hayop na tulad ng ibon. Inilalabas niya ang isang patay mula, ibig sabihin mula sa patay, inilalabas niya ang isang buhay. Ganito ang Allah. Ganito ang katangian ng Allah. Walang sino man ang makakagawa nito kundi ang Allah na bukod tangi. Siya lamang ang nagtataglay ng ganitong katangian. Ang katangian ng Allah, isa sa katangian ay ito. Ibig sabihin, isinasama niya ang gabi sa araw, na kung kaya kapag isinama niya, umiikli ang gabi at humahaba ang araw. At ganoon din bilang kabaligtaran, isinasama niya ang araw sa gabi, na kung kaya kapag isinama niya ang araw sa gabi, umiikli ang araw at humahaba ang gabi. Nasa ilalim ng kanyang pangangasiwa, ibig sabihin ang tinatawag na araw at ang tinatawag na buwan, ito'y lumiligid, ito'y tumatakbo sa ligiran nito batay sa itinakdang panahon. Walang sino man ang nagtataglay ng ganitong katangian kundi ang Allah. Ibig sabihin, ganito ang Allah, ang inyong Rabb na tagapaglikha, pag-umayari ang lahat ng mga kaharian sa mga kalangitan at kalupaan at sa anumang nasa pagitan nito at yung mga sinasamba nila o hinihingan nila ng tulong bukod sa Allah ay hindi man lamang nagmamayari ng isang kitmir. Ano ang kitmir? Sino ang kumakain ng dates dito? Napakaraming dates dito. Pag inalis mo yung makikita mo ron, merong batik ba yun o hibla? Yes, o yung parang plastic, hibla. Kahit na gano'n ay hindi makalilikha ang kanilang mga sinasamba o tinatawagan bukod sa Allah. Bakit? Kasi bakit nabubuhay ang lahat? Dahil sa tubig ulan mula sa kalangitan na ibinababa ng Allah. Kung walang tubig, kahit na meron kang ginto na kasing laki ng mundo, ipagbibili mo ba ang tubig na ikaw lamang ang nagmamayari nito? Kahit nabigyan ka ng bundok, ginto na kasing laki ng bundok? Kung walang tubig at kung merong tubig, maalat naman. Makakakain ba ang mga hayop? At mabubuhay ba ang mga kabuhayan? So, ibig sabihin,
Lahat ng mga sinasamba nila, walang pagmamayari na kahit na ano paman. So bakit kayo nagkakamali ng pagsamba? Kung ito'y bukod na pagmay-ari lamang ng Allah, ang kabuhayan, sa Kanya nagmumula ang lahat. Pati yung sweldo natin dapat iasa natin sa Allah. Lahat ng bagay dapat ay iasa natin sa Allah. Sapagat yun ang katotohanan, ultimong kaliit-liitang bagay, dapat ay iasa natin sa Allah. Sapagat siya ang tagapagkaloob ng lahat. Nasa ng Allah, sasabihin ng mga Kristiyano, nandun siya sa lahat ng lugar. Nandun ba siya sa mga kubeta? Nandun ba siya sa mga basurahan? Nandun ba siya sa mga bato? Sa mga hayop? Sa mga puno? Kaya ibig sabihin, lahat yun ay mali. Ang Allah ay nasa kataas-taasan at hiwalay sa kanyang nilikha na kahit na siya ay nasa kataas-taasan, nababatid niya ang lahat, naririnig niya ang lahat at nakikita niya ang lahat at it's not necessary na pumasok siya o pumaligid siya o bumaba siya sa kanyang mga nilikha. Tignan natin ang mga bagay na ito. Nakakita niyo ang video footage na ito? Sino nakakita ng video footage na ito? Yes, kapatid. Nakita mo na? First time mo nakita ito o ano? Itong video footage. First time. Yes. Indirect na pagkapaliwanag sa mga non-Muslim. Kasi maingat tayo na hindi natin basta-basta magsasalita o ng mga bagay na nakasasakit. Sa kanila kasi, ang Diyos ay nagkatawang tao. Kung nagkatawang tao ang Diyos, gaano kalaki ang Diyos na nagkatawang tao kapag inihambing mo sa planet Earth na kanyang nilikha? At alam naman natin na hindi lamang planet Earth ang nilikha ng Allah, kundi ang solar system. Gaano kalaki ang Diyos na nagkatawang tao kung inihambing mo sa solar system? Venus, Mars, Jupiter, Saturn, etc. etc. Gaano kayong quasars, galaxies, universes, Milky Way, at maraming pang mga heavenly bodies na nasa kalawakan. Ang nagalugad lamang ng tao ay kung ano yung nakikita natin at marami pa silang hindi nagalugad. Marami pa silang hindi narating. Gano'ng kaliit ang Diyos na nagkatawang tao kung ihambing mo sa lahat ng mga heavenly bodies na nilikha niya? Nakikita niyo pa ba ang Diyos na nagkatawang tao bilang pang-iinsulto ng mga walang pananampalataya sa Allah? At ito ay nasa ibabaw ng unang kalangitan. Ang lahat ng mga heavenly bodies ay nasa ilalim ng tinatawag na mababang unang kalangitan. Ang narating lang ng tao, ang kalahati lamang o ilang bahagi lamang ng mga heavenly bodies. Merong paglalakbay. Ang bawat pagitan ng mga kalangitan ay 500 na paglalakbay papaitaas. Hindi pa kasama yung partikular na nilalaman ng unang kalangitan. Halimbawa, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito. Nakita nyo? Ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay umabot sa ikapitong kalangitan at lumampas pa niya sa hangganan na pati ang anghel o mga anghel o si Anghel Jibril ay hindi pwedeng pumunta roon. At sa ibabaw ng ikapitong kalangitan, merong tinatawag tayong kursi, yung ayatul kursi. Yung kursi na yon, kapag inihambing mo sa lahat ng mga nasa ibaba ng unang kalangitan, tayo lumulutang na tulad ng isang bula o isang maliit na alikabok sa napakalawak na kalawakan na hindi pa nagagalugan ng lahat ng mga nilikha. Pagsama-samahin mo ang una, ikalawa, ikatlo, ikaapat, ikalima, ikaanim, ikapito at ang mga nasa pagitan nito 500 na paglalakbay at isama mo ang lahat ng mga heavenly bodies at ihambing mo sa kursi ng Allah para kang naghagis ng singsing sa paglalawak-lawak na disyerto. At meron pa sa ibabaw ng kursi na tubig, sabagat ang tubig ay galing sa kalangitan. At sa ibabaw ng tubig na iyon, nandun ang arsh ng Allah, ang trono ng Allah. Yung arsh ng Allah, ihambing mo sa kursi, sa 7 kalangitan. Lahat ng mga nasa pagitan nito, at ang lahat ng mga universes at mga heavenly bodies, pati yung mga hindi pa nagagalugan. Nakikita niyo itong bahagi ng tinatawag na kalawakan. Gano'ng kaliit ang earth at gano'ng kaliit yung Diyos na nagkatawang tao kung totoo man. Bilang pang-iinsulto. Ihambing mo ang lahat ng ito sa arsh o trono ng Allah para ka naghagis ng singsing sa pagkalawak-lawak ng disyerto. Naintindihan nyo? Ang Allah ay wala doon sa mga nabanggit. Siya'y napakadakila, kataas-taasan. Hindi pa kasama ang paraiso at impyerno ng apoy sa mga nabanggit. So ang Allah ay hindi pwedeng sumanib, pumasok sa kanyang nilikha. Siya'y kataas-taasan. Subhanallah. Kaya malalaman natin ito. Sa isa pang versikulo ng Quran, kayo ba ay ligtas sa Kanya sa Allah na siya'y nasa ibabaw ng kalangitan, nasa kataas-taasan, na hindi niya sasanihin na kayo'y lamunin ng kalupaan, at pagkatapos, o di kaya ito'y lindulin kayo,
So ito yung katibayan na siya ay nasa kataas-taasan. Kayo ba'y ligtas sa Kanya? Ibig sabihin na nasa ibabaw ng kalangitan, nasa kataas-taasan ang Allah, na hindi siya magkapadala ng hangin upang kayo ay iwas-iwas, upang kayo ay liparin, upang kayo dalhin kung saan-saan at itapon sa kung saan-saan. Kaya dapat yung mabatid kung gaano katindi ang aking parusa. Kasi ang problema, ang mga Kristiyano, partikular, parang nilang pinamamarita, God is love, God is love. Ibig sabihin, dapat ituro din nila na ang Allah masidirin magparusa sa mga tumanggi. Kasi tignan mo, ang sambayanan ninyo, sambayan ni Faraon, nandiyan ang Sodom at Gomorrah, si Shuaib, inulanan ng ula, inulanan ng apoy, malakas na hangin, iwanesiwas sila, ibinabaon ng mga ulo nila, pagkatapos, ibig sabihin, kapag nilipad na naman sila ng hangin, naiiwanan ng kanilang mga ulo, yun ay mga parusa ng Allah sa mga tumanggi. So, ibig sabihin, mapagmahal ang Allah sa sinumang naniwala at masidirin ang kanyang parusa sa sinumang tatanggi. Katibayan ng mga winasak ng Allah. Kasi pag sabi yung love, ang tao, ibig sabihin ay hindi niya madidisiplina ang kanyang sarili. Hindi niya madidisiplina. Kapag hindi niya tinanggap ng Allah, ay masidirin sa tinatawag na pagpaparusa. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي 6 أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Ipaliliwanag ko lang ito. Pakisaksak nga yung please. Nawala na yung pakisaksak yun. Nilikha ng Allah ang mga kalangitan at kalupaan sa loob ng 6 na araw. At pagkatapos siya ay pumaroon sa ibabaw ng kanyang ars. Alam niyo kung gano'ng kalaki ang ars? Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pinahintulutan ako ng Allah o kamakala Rasul na makipag-usap sa isa sa mga anghel na may pasan-pasan ng ars o trono ng Allah. Mula sa earlobes ng anghel hanggang sa balikat ng mga anghel ay 700 years na paglalakbay. Gaano kalaki ang anghel at 8 anghel ang may pasan-pasan ng ars ng Allah at gaano kalaki ang ars ng Allah. Naintindihan niyo? At ang Allah ay nasa ibabaw ng lahat ng kanyang mga nilikha. Nasa ibabaw ng kanyang ars. Pagkatapos siyang nilikhain sa loob ng 6 na araw, sa pagbilang ng Allah, siya ay pumaroon sa ibabaw ng kanyang ars. Paano siya pumaroon? Ang tinatawag na kayfiya, walang sino mang nakakaalam nito kundi ito'y batay lamang sa kamaharlikahan ng Allah. Hindi tayo pwedeng magbigay ng imahinasyon o pagsasalarawan ng instruction kung paano pumaroon ng Allah sa ibabaw ng kanyang ars, kundi ito'y batay lamang sa kanyang kadakilaan. Alam niya kung ano ang pumapasok sa kalupaan at alam niya rin kung anong lumalabas dito. Alam niya kung anong umaakyat sa kalangitan na tulad ng mga anghel at alam niya kung anong bumababa na tulad ng tubig ulan at mga anghel. Siya ay nasa sa inyo. Saan man kayo naroroon sa pamagitan ng kanyang ganap na kaalaman. Siya ay nasa sa atin saan man tayo naroroon dahil sa kanyang ganap na kaalaman, ganap na pagiging nakakakita, ganap na nakababatid kahit na siya ay hiwalay sa kanyang nilikha at siya ay nasa kataas-taasan na nasa ibabaw ng kanyang ars. At ang Allah, ang ganap na nakakakita sa anuman na inyong ginagawa. So ito yung mga katangian ng Allah. Kapag nalaman natin ang katangian ng Allah, siguradong magkakaroon tayo ng pagsunod. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Yes. Sa napakagandang mensahe na naibahagi mo sa amin. At para sa mga kapatid na nag-nais magtanong, entertain natin mga 3 question lang. Ano? At inshallah, pagkatapos yung magtanong, kami naman ang magtatanong sa inyo. Okay, sino magtatanong? Taas ang kamay, bilis. Yes, kapatid. Bismillahirrahmanirrahim. Meron ba tayong mabasa na hindi siya pwede kumapit dun sa kanyang likha o pwede siyang i-command niya yung nilikha niya na sabihin na siya ang Diyos? Of course, yun ang katulad ng lahat ng mga propeta. Yung tinatawag na bukod tayong pagsamba lamang sa Allah. Tignan mo may mga bagay na dapat natin unawaan. Tignan mo halimbawa. وَالَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ. Itong bagay na ito, napakalaki ng impact nito supposed to be sa isang Muslim. Paano siya papasok sa kanyang nilikha?
napakadakila niya. Hindi siya maaaring magkasya sa kanyang mga nilikha. Diba? Paano siya magiging maliit? Tignan mo ito Ang Allah ay hindi natutulog. Bakit? Sapagkat hindi angkop sa kanyang kadakilaan ang natulog. Meron siyang harang na liwanag. May harang na liwanag. Kaya si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nung nag-Mi'raj, umakyat sa ikapitong kalangitan, nakausap niya ang Allah pero hindi niya nakita. Sabi ni Aisha radhiyallahu anha, sinungaling ang sinumang nagsabi na nakita ng Propeta Muhammad, ng Rasulullah, ang Allah, paano yung makikita? Dahil merong liwanag. Merong liwanag. At dahil sa kakinangan ng liwanag, para itong naging apoy. Kapag inalis mo ang liwanag, ang harang na liwanag, ang liwanag ng kanyang mukha ay susunugin ang lahat ng bagay na abutin nito. So, paano masasabing pumasok siya? Kaya nga yung sinasabing, sa araw ng muling pagkabuhay, hahawakan niya ng mahigpit ang mundo at titiklopin niya ang mga kalangitan. Ibig sabihin, napakadakila niya. Ibig sabihin, titiklopin niya ang mga kalangitan. So, ano ibig sabihin nun? Siya ay hindi maaring magkasya sa kanyang mga nilikha. Paano sila napapasok siya? So, ibig sabihin noon, at bukod pa roon, yung liwanag pa lamang ng kanyang mukha ay susunugin na ang lahat ng bagay na aabutin nito. Okay, bakit dumami ang Christianity? Hindi. Sa dahil sa ganun pagkilala nila. Kasi tingnan mo, unang-una, binago ng mga pinuno ng mga Kristiyano ang katuruan ni Isa alayhi salam, pati ng mga Hudyo. Ang isa sa mga katuwiran na nakikita ko sa mga Kristiyano, napakarami namin, mas marami kami kaysa sa Muslim. Akala nila po marami na sila ay nasa tama na sila. Yun ang parang lumalabas. Kasi tignan nyo whenever na merong propeta na ipinapadala, palaging kakaunti karamihan. Kaya ang pinakamarami sa umma, sa araw ng muling pagkabuhay, ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ito ang pinakamarami. Pagkatapos yung umma ni Musa. Ibig sabihin lahat, minsan may propeta na wala silang tagasunod. Meron isa, merong merong dalawa, merong mangilang-ilan lamang. Kasi whenever na merong ipinapadalang propeta o sugo, kaunti lang ang mga naniniwala sa kanila, pinapatay nila ang iilan. So hindi nangangulugan na porket marami ka, nasa tama ka. Kasi sa Islam kahit na isa ka lang, kung ikaw ay tama, ikaw ay tama kahit na isa ka lang. Hindi nangangulugan na porket ibig sabihin. Kasi anong nauna, Biblia o ibig sabihin yung Quran? Minsan yung mga ganun mga palimbawa. Maging sa Biblia sa Arabic, Allah ang tawag nila. So hindi nangangulugan na porket nauna ang halimbawa ang turo ni Isa alayhi salam o yung mga Kristiyano halimbawa. Walang Kristiyano nung kapatawanan ni Isa alayhi salam. So hindi nangangulugan lahat ng mga propeta, ibig sabihin sila yung daan ng kaligtasan. At ang pinakahuli dito, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walang pagkakaiba sa kanilang lahat. Pare-para sila ay pantay-pantay na ginagalang at pinaniniwalaan at pare-para silang nasa tamang landas. So hindi nangangulugan na porket marami ang Kristiyano, sila yung tama porket marami sila. Hindi yun ang batayan sa Islam. Ang batayan sa Islam, marami man kayo o kakaunti. Ibig sabihin, kung kayo ay nasa tama, kayo nasa tama. Kung kayo nasa mali kayo. Hindi na wala porket kahit na marami pa. Kasi hinula ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na magiging marami ang mga Romans sa dulo ng panahon. Ang mga Romans sino yun? Sila yung mga nasa Europa, sila yung mga Australiano, sila yung mga Amerikano, sila ay galing sa lahi ng mga Romans. At ang Romans sa kapanahon na ni Isa alayhi salam ay kaaway niya. Hindi siya naniwala at hindi siya sumama sa mga Romano at hindi siya sumama sa mga Hudyo, sa mga Parasita at mga Iskriba. Nagsarili siya ng grupo at yung piling-piling mga Al-Harawiyon, mga disipulo niya, yun lang ang naniwala sa kanya. At napakarami ng tao noon. Kaunti lang si Isa alayhi salam at ang kanyang mga disipulo. Ibig sabihin, pag kakaunti sila ay nasa mali. Tama ang lahat ng mga Hudyo at mga Romano na sumasama sa mga rebulto at lumabag sa gatas ni Musa alayhi salam. Kaya dapat yung isa lang alang na porket hindi lang ang huling na napakarami ng mga Kristiyano sa ngayon halimbawa ay nasa tama na sila porket marami sila. Hindi. Ang batayan ay kung ano yung totoo. Kung ano yung totoo, kahit ay isa lang ang tao sa dulo ng panahon, lahat walang pananampalataya. Sa dulo ng panahon, lahat walang pananampalataya. Kaya nga gugulawin ng Allah ang daigdig sabagat wala na nang sasabi ng la ilaha illallah. Wala nang naniniwala sa Kanya. Dahil yun ang dahilan kung bakit tayo nilikha. Nilikha ang lahat ng bagay para sambahin siya. Kaya pag wala nang sasamba sa Kanya, wawasakin niya na ang buong daigdig. Kaya hindi nangangulugan na porket napakarami sila. Mas marami pa sila sa bula sa tubig. Mas marami pa sila sa mga bituin. Mas marami pa sila sa mga buhangin. Hindi nangangulugan na porket mas marami sila nasa tama na sila. Hindi naman kaya. Okay, next question. Next question, okay. Brother Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bagamat napag-aralan ko sa sa Catholic school noon na si Father Abraham ay Father of all nation. Yun din ba ang paniniwala ng mga Islam? At saka bakit si Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang unang makakapasok sa paraiso, hindi si Abraham? Masyado ito ito, brother. Sa abot lang na aking kakayahan. Unang-una, si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang pinakamamahal ng Allah sa lahat ng mga nilikha. Siya ang pinakadakilang tao na nilikha ng Allah sa lahat ng mga nilikha. Kapag nalaman niyo, maniwala kayo, subhanallah na talagang mamahalin niyo ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, siya ang pinakamamahal ng Allah sa lahat ng mga nilikha. Siya ang pinakapinuno ng lahat ng mga propeta. Subhanallah, kaya pag nalaman niyo yun, hindi lang simple na ibig sabihin sanaysay o talambuhin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Paubayan na lang sa kanila, bro. Paubayan na lang sa kanyang pagsasaliksik na. Yes. Kasi ganito yung kapatid. Of course, pagkatapos ng baha, meron bang mga ibang propeta tulad halimbawa ni Hud, ni Saleh, bukod kay Ibrahim alayhis salam. Kasi si Ibrahim alayhis salam, nagkaroon siya ng asawa na si Hajar at dito isinilang si Ishmael. At napakaganda ng kwento nito. At si Ishmael ay nagkaroon ng 12 anak na tinawag sa Biblia na 12 princes. Ibig sabihin mga prinsipe. At ito ang tinawag na Ismaelitas. Dito nagmula ang mga Bedouin. At dito sumibol. At ang pinakahuling, walang sumibol na mga propeta sa pagitan ni Ismael alayhis salam at ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maliban kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At nagpakita ang mga anghel kay Ibrahim alayhis salam upang ibigay ang balita na si Sarah, bukod na matandang-matanda na siya, ay magkakaroon siya ng anak. Sinabi sa pangalan Ishaq. At si Ishaq ay magkakaroon ng anak na sinabi rin sa pangalan na Yaqub. At si Yaqub, tinawag siyang Israel, yun ang title niya, at nagkaroon siya ng 12 anak, tinawag itong mga Israelitas. Doon nga nagsimula si Yusuf, si Musa, si Harun, si Daud, si Sulaiman, si Zakaria, si Isa alayhis salam, si Yahya. Ito, maraming ipinadala sa angka ng Israelitas sa kanila ng kailangan nila ang tinatawag na mensahe. Pagkatapos ng pinakahuli mula sa kanila, inilipat ito sa kanilang mga kapatid o sa kanilang kapatid sa lahi ng Ismaelitas mula kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kung ano man ang mangyayari sa araw ng muling pagkabuhay na mga sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa kanila lang ito'y pagkaparangal sa kanya. Pagkaparangal kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa araw ng muling pagkabuhay, kung siya ang kauna-unahang papasok, kung siya ang kauna-unahang dadamitan, ito yung mga pagpaparangal. Ibig sabihin, pinakamaraming tagasunod ang Propeta Muhammad sa Yawmul Qiyamah. Kaya nga tayong mga Muslim, dahil sa nalaman natin na ang pinakamarami sa Yawmul Qiyamah ay ang umma ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalahati ng Al-Jannah tagasunod ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mula kay Adam hanggang kay Isa, kalahati ng Al-Jannah. Nakita nyo? So, dahil dito, kinakailangan magsumigasig ang mga Muslim sa pagpapalaganap ng Islam. Ipinapakita ng Allah sa atin bilang mga Pilipino, noong 1960s at 1970s, alam natin na pinagpapatay ang mga Muslim sa Mindanao. Hulo, Maranao, ibig sabihin, Maguindanao, lahat-lahat. Sinusunog ang mga masjid, pinapatay ang mga imam, kung ano mga ginagawa na, etc., kung saan-saan napupunta ang mga Muslim. 1980s, 90s, 2000, sa bawat capital city ng Pilipinas, nagsulputan ng mga Muslim at nagbalik Islam ang mga Kristiyano. So, kung gagamitin natin ang katalinuhan natin, ipinapakita ng Allah, sige, iusad nyo, magpaliwanag kayo, sumunod lang kayo at magsalita kayo, ang Allah, bubuksan niya ang puso ng sinumang mga totoo mula sa mga Kristiyano. Magsalita kayo, huwag kayong matulog. Huwag kayong manood ng kung ano-ano. Kinakailangan, ibig sabihin, nakapokus kayo sa pagdating karangalan para sa atin. Ang pagiging isang Muslim natin ay isang karangalan. Ibig sabihin, pinili ng Allah ang bawat isa sa atin. Subhanallah, hindi ito baka sakali o insidente lamang. Ang Allah ang siyang pumili sa atin bilang karangalan. Kaya iiyak kayo. Ibig sabihin, iiyak kayo sa pagiging karangalan ito kung alam niyo lamang. Last question. Yeah. Kung lahat po ng kasalanan ay may pagpapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala maliban po sa pagsamba, pagtatambal sa Kanya. Lahat po ng kasalanan may pagpapatawad po maliban po sa pagtatambal sa Kanya. Sa ano man ang kanyang nais, ha? Sa pagsamba. Yes. Ano po? Tapos? Ang tanong ko po, ang pagpapatibakal po ba ay may pagpapatawad pa? Wala.
kabilang din doon kasi merong isang taong nagpakamatay, yung kaaway ng Islam, subhanallah. Siguradong sa impyerno ang bigyan pa sa walang hanggan ang sinumang nagpakamatay. Kabilang din yun sa maaring kahulugan ng salitang shirk. Yung pagkapatiwakal sapagkat inuna niya at ibig sabihin parang pinangunahan niya ang nagmamayari ng buhay sa pamagitan ng yung pagpatay niya sa kanyang sarili. Kaya inshallah, kabilang yun. Actually, sabi ng Allah, hindi niya patatawarin ang anumang kasalanan maliban dito sa sino man na kanyang nais. I mean, yun lamang ang kasalanan na hindi niya patatawarin. Maliban doon na mga kasalanan ay patatawarin niya sa sino man na kanyang nais. Ibig sabihin, sa sino man na kanyang nais. Yun ang ibig sabihin. Kaya doon sa mga balik Islam, ito yung payo ko sa kanila. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ. Kapag pinag-aralan natin, ang lahat ng mga propeta ay naging baston ng tupa kasi ang pinakamahirap kung paano iswelto ang mga tao. Kailangan namin ang tulong nyo ng subhanallah. Kailangan namin ang tulong nyo ng mga taga Mindanao para ibig sabihin magbuklod tayong lahat. Kasi hindi basta-basta mababago ang ginatawag na pananampalataya na kinagista ng isang Kristiyano na nag-Muslim. Mapapansin natin sa mga iba't ibang mga Islamic center na ito ang problema nila. Kung paano mo isusweto. Kasi ang Propeta Muhammad SAW sa loob ng 23 taon na pinag-uusapan siya sa lahat ng mga palasyo. Sa Abyssinia, sa Egypto, ang mga Roman sa Palestine, sa Persia, sa Yemen, napapaligiran ng tinatawag na Arabian Peninsula na merong isang propetang ummiyin ang kanyang mga tagasunod tagapagpasun ng tupa, mga alikan at ilan sa mga mararangal mula sa mataas na antas. Subalit sa loob ng 23 taon, kasi inalagaan niya ang kanyang mga tagasunod, kumalat ang Islam sa Arabian Peninsula at kumalat ito sa iba't ibang sulok ng sandaigdigan hanggang sa dumating sa atin. Hindi basta-basta mababago ng isang tao ang kanyang kalakaran. Yung mga taong galing sa kadiliman, mahihirapan. Kaya sabi ng Allah, mayroong mula sa mga sangkatauhan na sinasamba ang Allah na para sila nasa bingit ng kamatay, meron silang pag-aalinlangan. Kapag mayroong mabuting nangyayari sa kanila, okay lang, patuloy at patuloy nila sinasamba ang Allah. Subalit kapag dumating sa kanila ang pagsubok, tumatalikod sila, tinatalikod nila ang kanilang mga sarili, nagmumurtad sila, na kung kaya naging talunan sila rito at ganoon din sa kabilang buhay, ito ang pinakamalinaw na pagiging talunan. Kaya huwag tayong maging katulad nito. Na kapag meron tayong, na kapag ang isang tao, sinasama niya ang Allah kapag wala siyang problema, pero pag may problema na siya, ibig sabihin tumatalikod na siya. Kaya kailangan magbuklod-buklod tayo. Ang pinakamataas sa paningin ng Allah ay ang merong takwa. Ibig sabihin, kahit na sino siya, basta malinis ang kanyang puso, ibig sabihin siya ang pinakamataas sa paningin ng Allah. Alhamdulillah po. Dumating ng panahon ng ito yung pagkain ng kaluluwa ng meron din tayong pagkain para sa mga katawan natin. So, bago po man yun, meron tayong mga ilang katanungan dito at meron tayong mga ilang pa-premium, STC at saka mobile. At meron din tayong Zen. Meron mga Zen. Kasi kompleto na ngayon. Ngayon lang nangyari. Huwag nyo naman pahiya. Okay, sa mga nabanggit ni brother kanina, meron sa mga nabanggit ni Ilan. Ano ibig sabihin ng tagot? Pagsama sa mga Diyos-Diyos na. Bro, tama ba yung sinabi niya? Siya tama na rin siya, pero pinaka-general meaning niya is ang mga lahat ng maling sinasamba bukod sa Allah. Ano ba? Sama ka? Mobile? Mobile, sama. Mobile sama? Mobile sama. Okay, pangalawa. Ano yung hinihingi ni Moses sa Allah at ibinigay naman sa kanya ng Allah? Sino ba pipili mo, bro? Yun ang unang nagsalita. Ayan, nagsalita eh. Oo. Yes. Yun si kapatid. Yan, sagot na. Yes. Ano sinabi mo? Lahil halaw. Yes, oo. Yes, sawa. Mobile. Smart. May sanda ba yan? Pinutin mo na dalawang beses yan. Ano yung surah sa Quran?
Sunod ulit class. Patapusin muna, patapusin muna. Patapusin muna. Sa kanya lang. Change. Wala akong load eh. Magtaas muna ng kamay. Don't memorize. Magtaas muna ng kamay. Ako. Magtaas na ng kamay. Okay. Brother Musa. Don't memorize. Ilan ang propeta at mga mensahero yung pinadala ng Allah? 124,000. Pero 25 lang ang binanggit sa Quran. provide ka. Pag-aralan niyo na yung umpa. Chiki na yan bro. Chiki yan Ay, Okay. Bailey. Try ko nga. Saan papasok? Question. Question. Mamaya. Sa mga balik Islam. Sa mga balik Islam. Yung bago lang. Yung bago lang. Hindi yung matagal na. Ano yung pinakabuod na mensahe ng mga propeta? Okay. Dapat si Aral lang yung sama. Aywa! Aywa! Ako nag-Muslim yan bro. Sawa ka. STC. Mobile. May nabanggit kanina si brother na saan daw ang sila yung mga daan ng tungo sa kaligtasan. Sino mga yun? Mga propeta. Masya Allah. Mobili. Sa panahon ngayon, sino na? Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ano pa? Mobili, Sads. Mobili. Okay. Alhamdulillah, inshallah. Mobili. Pwede rin. Wala na. Ayun, nakita ko. Ayun. Para sa akin talaga eh. Okay, para sa lahat. Ilang taon ibinaba ang Quran? Ako kabuuan. 23 years. Last question. Doon na lang tayo sa kaya na magpatuloy. Yes. Ilang taon na si brother naging priest ng Islam? 21. Si Musa Basha lang. Hindi ka na, tapos ka na eh. Tapos na eh. Another question. Ilang taon na pa kayo naging priest sa Islam? Kanina. 29 years. Gawin, ibalik mo. Ibalik yung ano. Buti na lang hindi daw ako. Maliri pa lang ako. Alhamdulillah. Gasakala ka na i-record ko to sa mga brothers. Okay na. Solo. Saan ka ba? Tatlo, pero tatlo sa dalawang taon. Masyado. Dalawang taon. Taga sa natin, taga mo dito. Masyado sa bagay. Pero wala eh. Ito camera? Praising all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Wa khaliquna, wa raziquna. وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman. Don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. هو خالقنا هو رازقنا
وهو على كل شيء قدير. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the Muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Glory be to Allah, glory be to Allah, all praise to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Glory be to Allah, all praise to Allah. There is no God but Allah. Allah is great. All power and might belong to Allah, the Most High, the Great. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Glory be to Allah, glory be to Allah, all praise to Allah. Amid the confusion, the chaos and the pain, a man emerged and Muhammad was his name. And walking with nothing but Allah as his aid, and the mark of a prophet between his shoulder blades. In a cave in Mount Hira the revelation came. Read, O Muhammad, read in Allah's name. May the blessings of Allah be on Al-Mustafa. None besides him could have been Al-Mujtaba. Muhammad
greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. From among all the prophets, Muhammad was the last, as his was a mission of the greatest task. There was only moral degeneration. People clung to idol adoration. For all nations he was Al-Mukhtar, so was he praised by Allah Al-Ghaffar, the bearer of glad tidings, Al-Bashir, leading unto light As-Siraj Al-Munir. Muhammad, peace be upon his soul, the greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. In handling the wicked, he had the best of skill. He pacified with tolerance and goodwill. The best of morals he aimed to attain. All he accomplished through suffering and pain, reviving Iman as Al-Muttaqir. He's known in the Quran as Al-Muttaqir. Only he was given the honor of Miraj. Unique was this glory to Muhammad As-Siraj. Muhammad, peace be upon his soul, the greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. بلغ الأولى بكماله، كشف الدجى بجماله، حسنت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. Muhammad, peace be upon his soul, the greatest of prophets, Islam was his only goal. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Thank you.